parang mga bata. Oh, hindi lang parang mga bata, kundi parang mga batang walang isip pa. Yan mismo ang sinabi ni Senator Marcoleta dito sa mga opisyalis ngayon ng ating gobyerno, mga kababayan, na nakikipag-away sa China. Lalong-lalo na daw itong si Tariela, mga kababayan. Oh, na nang away sa China, nang bastos sa presidente ng China, mga kababayan, na umabot pa sa punto na pinuri pa siya ni Bangag, mga kababayan, ha, nung una. Suportado ni Bangag, mga kababayan, ang pang-aaway ni Tariela sa China. And then, ang nangyari, mga kababayan, nag-retaliate ang China, kinall out si Tariela na pambabastos yang ginagawa mo. Tapos, nung ma-call out, mga kababayan, nagpabiktim si Tariela. And then, kinampihan na naman, mga kababayan, ng mga bata, mga kabangagan ni Ngagba, mga kababayan, katropa ni Ngagba. Na para bagang si Tariela na ang inaapi ngayon. Na umabot pa sa punto, mga kababayan, na parang ipadedeklara pa nila persona non grata yung ambasador ng China. Etong mga bagoong Pilipinas team, mga kababayan, gumawa ng resolusyon na nagkokondena sa grupo ng Chinese ambassador, mga kababayan, sa pangbubuli daw kay Tariela. Na in the first place, si Tariela naman ang nauna. Pinag-isipan nila, mga kababayan, na gawing persona non grata. And then, nung nakarating kay Bangag ang balita, bumahag ang buntot ni Bangag. Ang sabi niya, mariin niyang tinutulan ang panawagang persona non grata daw, mga kababayan, sa mga Chinese embassy officials. Kaya nasabi na lang ni Senator Marcoleta na para talagang mga bata. Para mga batang walang isip, mga kababayan, na hindi nila iniisip muna ang consequences sa kanilang mga ginagawa. Panoorin niyo po, ha? Yung ginawa ka ni Commodore Tariela. Tariela. Lord. Ang daming mga reject na mga tao dito sa mga kababayan, no? Dito sa Pilipinas doon na in-appoint ni Bangag. Statement kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya. Nang away, ha? It's a serious violation. Pambabastos yun, mga kababayan. Example na lang, anong mararamdaman ni Bangag, mga kababayan, kung gagawan-gawan siya ng caricature na gano'n sa China? Magagalit! Of China's political identity and a blatant political provocation. Provocation which talaga. has crossed the line. Ayun. Ganun sinabi niya. Ngayon, hindi Ganyan talaga siguro, no? Kung Bangag, mga kababayan, kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto namin sabihin dito. Bakit walang karapatan? Ipambabastos na ginawa, mga kababayan. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna, parang si Nelson. Kunwari, Hindi yun meddling, mga kababayan. Mayroon kayong relasyon, eh. There is a relationship between China and Philippines, mga kababayan. Diplomatic relation. Yung ginawa ni Tariela, sinisira niya ang relasyon, mga kababayan. At sino ang talo dyan? Tayo! kunyari mga malilit pa kayong mga bata. No? Ay, opo. Oho. Binibiro ka niya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang ang ano. Oo. Nagkatuksuhan. Nagkatuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw nauna di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinuksukan ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, Gumanti. ikaw ang nauna Parang ganun lang yan. Di ba, mga kababayan? Ang nauna ay si Tariela. Natural, magagalit, mga kababayan, ang side ng China dahil ginawang talagang ginawang parang katatawanan ang kanilang presidente. Nag-respond. And then, ngayon, parang victim na talaga, mga kababayan, ang si Tariela na. Oho. Alam mo, Si Tariela pa ngayon ang binubuli daw. Tapos itong mga gunggong na sinatong, mga kababayan, na 15. To the rescue naman kay Tariela. Pinangunahan ni Tuta Soto, mga kababayan, at Lacson, mga buwisit. Talagang mga walang utak siguro, mga kababayan, itong mga taong namumuno ngayon. kahit bata, pag mawala ng sunog. Ay, yes. Totoo naman po yun. Oho. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam kung ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya. Parang mga bata talaga, na walang isip pa. Akala niya yung post-pro pwedeng piskisin kahit na Tama ka, Senador Marcoleta. Parang mga batang walang isip. nasa tabi siya ng ng dayami. Pati na si Bangag. Hindi niya sinasadya yun Wag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, Alam mo, batang walang Sunog isip. lahat yun, Sen. Oo. di ba? Ang pinag-uusapan natin ay Tapos iiyak agad, mga kababayan. International Pag napagalitan, iiyak. Oho. sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Apo.
Pero Isip bata. Lalong-lalo na yan si Tuta. Oh. Alam po na, halimbawa. pag malaki na, Oho. hindi na bata ang papatay sa sunog. Po. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa Nelson, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. At Kung pwede nga, yung lumikha ng apoy, yun ang extinguish. Teleyata mayroon pang suggestion na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sen. Sa halip na humupa ay Yan. lalong pinalala. Oh, persona non grata daw mga kababayan yung mga inchik. Galit na galit ang mga inchik. Sige, go ahead. Isasarado nila mga kababayan ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Ay, delikado. Talagang magkakaputulan ng relasyon na yan mga kababayan kapag ganyan. Naduwag si Bangag. Naduwag. Huwag niyo gawing persona non grata. Ito si Bangag, dapat parusahan niya yan si Tariela. Hinahayaan niya rin, ba? Bangag talaga. Sumunod na pangyayari. Oho. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag eh. Naging maanghang na salita, nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi. Hanggang sa Tapos biktima na sila, no? Pagkatapos sumagot mga kababayan ng Chinese Embassy, sila na ngayon ang inapi. na may resolusyon na, Sen. Oho. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ho kami dyan, Sen. Akala Kasi ang namin, gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun eh. tungkol doon sa resolusyon. Oo, resolution number 256 eh. Opo. Ang title niya dyan ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. Aha. May involve ang buong Senado rito eh. So, kailangan magbutuhan kami. Oh, tapos wala, diretso na. Sinatuta mga kababayan, diretso na. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala namang ganyan. Pagdibatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo eh. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Oho. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng kung Ayun. paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Yan gusto natin, ang ginagawa ngayon ng mga bangag mga kababayan, pati na yung mga senador, pinapalaki ang apoy. wala namang wala namang mananalo dyan eh. Oho. Ibig mo ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig mo sabihin, sasabihin ng China, ang tatapang ng mga Pilipino? Tapang lang ang amoy. Lalong-lalo na yun si Bangag mga kababayan. Ang sama daw ng amoy niyan. Di ba makukuha ba natin yun? At sa huli nga, Nelson, di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang naming opisyal lang inyong Persona non persona grata. grata. Lahat na kami. Oo. Willing ang China. Kipag-away na ang China mga kababayan eh. Sa tingin nyo, nakakatulong yan sa ating bansa mga kababayan, makipag-away ka? Unnecessary trouble mga kababayan. Bangag lang ang gagawa niyan. Unnecessary trouble. Handa kaming umalis dito. Kung kinakailangan, mag-alis na kami dito. Gaalis na kami. Iiwanan namin yung embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinara yung embahada. Opo. Sino pang makakapunta ng China? Yung mga... Wala na. yung ating Ang daming OFW natin mga kababayan. mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Tapos nag-i-import mga kababayan, mga negosyante na kumukuha ng mga products sa China. Wala na. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Baka. Pwede ho. Baka Senado, Sen, pwede. O yung mga Senado na lang siguro. turista nating pumupunta ron? Nako. O paano? Oho. O halimbawa yung pupunta kami inimbita kami ng China. Wala nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron. Sana naisip yan ni Bangag kababayan, no? Ito kasi, bakit? Ito, kasalanan lahat ito ni Bangag mga kababayan dahil hinahayaan niya yang si Tarielang malaking labi mga kababayan na magputak ng ganyan. Hindi naman niya DFA secretary. Bakit hinahayaan yan mga kababayan na magdaldal dyan na hindi naman nakakatulong? O paano yung walang negosyante, walang visa? Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. businessmen, mga Opo. negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-e-export? Opo. Paano yung nag-i-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yun. Paano gagawin? Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Oo.
kayo nagpasimula, pagtas nagsabi lang kami ng ganito, pagtas dideclare nyo kami response persona lang. non grata, pauwiin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Na Sana delikado. naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Bangag kung mag-isip. Naalala mo ba nung sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit niyo po yun doon sa Senado eh. Alam mo, magaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador, dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon. Pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang ating tinatahak. Tama, oho. Marami naman tayong magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, kakupag ganyan eh. Yan o, madadaan naman yan sa tamang usapan mga kababayan. Ito lang talagang bangag talaga. Ito lang talagang bangag. Dahil unang-una, nagpapasip-sip mga kababayan sa Amerika. Tapos, ewan na natin, parang gusto ng gulo mga kababayan. Parang gusto talaga ng gera. Akala niya siguro na kapag gera, kagaya sa pelikula mga kababayan, madali lang, tapos panalo lagi ang Amerika. Isip bata mga kababayan. Isip bata. Maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba Sa totoo lang yung gera, walang panalo dyan sa gera mga kababayan. Manalo ka man, pero mamamatay ang iyong mga kababayan. Bangag, isipin mo yan. ang mga isda kako ay walang may-ari niyan eh. Wala. Ang isda kako ay para sa katauhan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat yan. Oho. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Sila lang ang makakakain. Ang totoo niyan, sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, kinukubkub niya lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan ang Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands Opo. na mangisda dyan. Mangisda sa lugar na yan. Opo. Oo. Sapagkat yan ay common. Yung Fishing grounds. yung traditional fishing rights. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Di ba kako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? Oho. In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niyo yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa niyo rin kako sa bansang India. So, palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa niyo yan para sa isda. O, lalong-lalo na ako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa niyo pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Hindi magagawa natin, sabi niya. Panahon nga kanya ni President Duterte. Oho. Di ba nga niya, Nagawa ni pinayagan Tatay namin- Digong mga kababayan. Kaso naman, ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing ka niya si Presidente na kami ng ganito, nakakatawa. Ba't naman ganito? Oho. Sana mahinto muna itong mga, tas mag-usap Bastos bangag talaga mga kababayan Ganyan siguro talaga na kung bangag. tayo. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit. Wala! Ibaba si BBM sa sa ibang bansa. Papalakpak pa kami. Sen, di ba? Agree. Sasabihin namin, we agree. Trulala. Totoo yan. Sa ating mga kababayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa ding katawa-tawa. At Talagang katawa-tawa gumawa naman. niya na opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army. How much more ito si Xi Jinping mga kababayan na sa kanilang bansa ginagalang talaga dahil siya ang susi mga kababayan sa pag-unlad ng China. Tapos babastusin na ng ganyan-ganyan. Hindi natin kinakampihan pero wala mga kababayan. Common sense lang at ano naman lang sana, respeto. Dahil ang nakasalalay dito mga kababayan is yung buhay na sambayan ng Pilipino. Kapag pag-away tayo sa China, gera. Sino kawawa niyan mga kababayan? Sina Marcos? Tatakas lang din yan. Nila. Kaya nga, magagalit din tayo Sen. yung ginamit nating isa pang medyo malalim kasing problema ito, yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sa Yan, mga matching na naman. Ano na naman yung pinagsasabi ng mga matching? I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Oho. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic,
Nung lohika, oo. meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh. Opo. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is, all men are mortal. Yung first premise, ano? Yun ang general premise. Opo. Nelson Lubao is a man. Oho. And Therefore, he is mortal. Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid. Valid. Pare-pareho. Syllogism. Pantay. Opo. Tama. Pero, merong fallacious premise dyan eh. Okay. Fallacious. Fallacy. Fallacy. Fish is mortal, sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyari eh. Illogical Huwag ho mong yun. pagsasamahin ang dalawang invalid Invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa'yo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama, oo. Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwede pagtagniin yun. Ang magsesettle dito ang pinag-uusapan political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. So wag mong paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa Mayroon din akong doon, parang comparison sa sinabi mo, Senator Marcoleta. Yung tungkol sa ginawa ni Kiko. Kagaya lang din mga kababayan na ang unggoy ay mahilig kumain ng saging. Si Kiko, pangilinan, mahilig din kumain ng saging. Therefore, si Kiko ay unggoy. Wala mga kababayan. Invalid yan. Ganyan mga kababayan ang ginawa ni Kiko Matching Pangilinan. Invalid. Ang fallacy. yung Fallacies. napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea. Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela. Hindi lang tawagin si Bakin na, mga kababayan. Si Bakin na yung lawit ang labi na yan. Tawagin ang DFA. Tawagan kung sino yung... Tapos magtabag tayo ng international experts para magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Magtanong sa Nag-aaral magbuli tayo lang sa ako marunong. Opo. meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Di ba? Halimbawa, yung Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Opo. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin. Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Archipelagic. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una, kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito yung sinabi na ng Korte Suprema eh. Hindi, nakakalimutan nila ito eh. Kailangan meron kang mapa, primero mag-declare ka muna ng 200 nautical mile from your baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Pag nagawa mo na yon, na-declare mo na yon, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang merong karapatang gumawa ng mapa. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Sasabihin sa'yo, hindi po. Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na kasi doon sa mapa makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Para maitala doon sa tinatawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, officially, matala sa karagatan ng mundo na meron pang West Philippine Sea. Hanggat hindi mo nagagawa ito, hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin, bakit hindi? Kasi tayo yan eh. Opo. Paano yung coordinates? Ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung mga dumadaan doon. Sana aralin nating mabuti. Para hindi tayo nagmumukhang nakakahiya. Hindi ba? Mumukhang zunga.
a little learning is Dangerous. talagang dangerous. Tingnan mo ngayon. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito, yun ang ating kagustuhan, pag-usapan nating mabuti at huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang, yung dating na, National Security Advisor, pakita natin. Opo, Tingnan mo, meron din siya sinabi. Baka Norberto Gonzales. Norberto akala Gonzales. ng mga tao nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong pangamba. Opo. O pwede, direct, Sige baka po. naman gusto mong... Nakapanayam ata si Norberto Gonzales at yan din ang naging paksa nila, Sen. No? Siguro, narinig ko lang Iparinig nga po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Normally, hindi tama. Pero ang problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Ay, yung mga katulad ni Hindi malinaw dahil nga bangag eh. Ariela ba yun? Oh, Tariela. Tulad yan, Ang itsura ni Tariela, ang sama din mga kababayan, no? Ang handpick yan ni anong pangalan nga niyan mga kababayan, ni Admiralis, daw, mga kababayan. Ni Lisa Araneta. Kaya mga ganyan ang mga itsura mga kababayan, parang, ay nako, mga reject. Reject mga kababayan itsura. gumagawa ng sariling aksyon. Kasi dapat malinaw mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Pinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan mo ginawa ni Tariela. Tariela, sinira mga kababayan. Na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa. May mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. O yan. Ayun. So iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo. No? Dapat sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa Ayun. talagang Bakit tagapagsalita. kasi andyan niya si Tariela mga kababayan? Bangag kasi si Bangag ang nag-appoint. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente sapagkat sa ating sali Sinira talaga ni Bangag mga kababayan, no? Itong ating bansa mga kababayan. Sinira ni Bangag. ang batas, siya ang arkitekto ng ating Totoo. international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Meron kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa nang tila yata ang sabi parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol. Chinator na daw mga kababayan. Hindi naman sa sa kumakampi sa China mga kababayan. Pero kinu-call out natin sila dahil etong hindi ang China kundi etong inaasal ng mga opisyalis natin sa gobyerno, kinu-call out natin dahil parang mga asal bata. Immature, mga kababayan. Improper. Napaka-improper. Kaya nga nag-aaway kaya nga ginigipit tayo sa West Philippine Sea dahil sa demeanor din, mga kababayan, ng mga opisyalis ng gobyernong ito. Sa China, na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen. Meron bang ganun? At tila yata Chinator ka na daw. binabanggit nila Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, Talaga? ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil Nung nakausap nga ni mga kababayan, Senator Marcoleta, ang kanyang hiniling is makapangisda tayo na matiwasay dyan sa West Philippine Sea. kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo. Pumayag naman ang China, pero para sa kanila, dapat ang masinsinang kausap nila mga kababayan ay ang presidente. Dapat ang presidente ang gumagawa niyan, pakipag-usap ng wasto sa kanila mga kababayan. Dahil kung senador lang, nag-uutos sa mga tauhan mga kababayan ng Pilipinas, ay ang presidente. Araw-araw ba ang China? Because, aalis ba yung China? Ha? Baka hindi At saka mismo ang DFA nagsabi, Jen, na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government in particular should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na dapat dyan. Itong binabanggit ko natin sa yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, nung sa kanyang binabanggit na anong tawag doon? Yung sa kanyang vlog ay Sino ba yan, senador na yan? 72 hours ay 815,000 views.
Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kay Sen eh. At sa Si mga Tulfo na, nakahuli, na naman ba yan? within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang ano, Sen. Oy, paliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong Eh mukhang kabisado yung mga bilang na yan. mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, ang kapwa nyo senador, Sen. Ayun nga, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag? Mas gusto nilang pakinggan ang inyong Mas paliwanag. interested. Yun lang, kasi yun ang gusto kong kayo magpaliwanag kasi baka mamaya kung magsabi, sabi nila, Nagbubuhat ng sariling bangko. itinatayo natin ang sarili nating bandera. Hindi naman ganun. Pero pag isang naalala ko yung post ng isang, ito, lagi nating binapag ito, yung retired Associate Justice. Sabi niya, para niya meron kang kapitbahay na nag-squat sa bahay mo sa bakod mo. Nung nag-squat siya, sasabihin mo bang friendly kapitbahay ba yan? Squatter nga, nung pinapalis mo, ayaw na umalis Yun ang kanyang argumento, Sen Baluktot mga kababayan. What if likewise din mga kababayan yung kapitbahay, yan din ang iniisip sa'yo, ikaw ang squatter. Gayon pa man, hindi yan rason para magpatayan kayo. Lalong-lalo na ang pinagpapatayan nyo is bato-bato lang mga kababayan at dagat nga lang, tubig. At hindi pa kasali sa mapa mismo. Pwede naman common grounds lang yan, no? Sino yun? Yung retired Associate Justice Carpio. Ang tawag Sino niya. daw yung nag-squat? Ang binabanggit, parang pinapalagay niya yung China, di ba? Yung ating katubigan, ano? So, patawagin mo raw bang friendly yan? Kung ini-squat kayo lugar mo na pinapaalis na sila, ay ayaw umalis doon sa property mo. Ang problema, Oo. ang problema dyan sasabi mong ex-justice na yan, It's justice. hanggang ngayon, hindi nila ma-determine yung coordinates ng West Philippine Sea. Kasi hanggang ngayon, hindi niya maintindihan. Wala nga, sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabing West Philippine Sea, hindi nga yan kasali talaga sa ating mapa. Economic zone lang yan mga kababayan, pero hindi yan kabilang sa sovereignty ng Pilipinas. Ang atin, rights lang. Kaso nga lang, ang nagbigay ng rights mga kababayan is in line din sa United States, United Nations mga kababayan, na hindi naman ginagalang ng China. Dahil kalaban nga sila Ay, hindi naman kalaban, rival mga kababayan. Sa totoo lang, wala naman talaga tayong dyan. Hindi naman talaga tayo kasali dapat dyan mga kababayan. Dahil hindi naman resources ang habol dyan ng China. Kundi yung kanilang daanan ng kanilang barko o patrolya sa kanilang barko mga kababayan, ganyan. Awayan sila ng teritoryo Tapos tayo, pakikisaw-saw tayo dyan sa away ng dalawang higante mga kababayan na nag-uumpugang bato. Disgrasya ang ating mapapala. Yung mga isla na kung saan ay merong occupants, Oho. Ang pinakamaraming occupants sa ating tinatawag na exclusive economic zone, mas marami ang occupants ang Vietnam. Pero ang Vietnam, hindi natin inaaglahi, Opo. Meron ding occupied ang China. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi tayo consistent? Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ng Vietnam, mas konti ang China. Oo. Bakit ibang trato natin sa China? Bakit sasabihin nila, dinidepensahan natin? Oo. Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Oho. Parang mga syunga mga kababayan Consistent tayo. Sabihin mo, ako nakikinig ka ni Sir Justice, sabihin mo sa Malaysia, huwag ka mag-squat. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Huwag Hindi lang ang pala China. Hindi lang China ang ating kalaban Banatan mo dyan sa lahat. Hindi yung namimili ka. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat Silang occupant ng picture Ayun. Yun ang Under ako. international law, sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun, Sila. lalo na kung isla yung na-occupy Opo. niya, Magkakaroon din meron ng ano yun. tinatawag na enclave territorial sea. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles Oho. from the baseline. Yes. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, walang computation dun sa enclave territorial sea. Opo. Kaya ang labo ngayon ng sistema ng daigdig. Wala ka namang makukuhang korte ngayon
na magsasabi Talagang kung dito sino ka na. talagang may-ari. Nananatili tayong lahat claimants. Ayun. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Kaya nga lahat tayo claimants. Vietnam, Panggulo China, lang yan na eh. Philippines, Panggulo lang Taiwan. mga animal na yan, Claimants mga kababayan. tayo in the disputed and Islands. troubled Water. South China Sea. Aha. May overlapping, ano? Overlapping. Nasa iisi mo nga. Opo. Eh siya naman ang occupant. Oo. Aha. Pambira naman justice. Eh, pinakamabuti. Tapos sasabihin pa niya, may sinabi siya eh. Opo. Si Marcoleta kanya, yan ang pinaka Bababa. mababang klaseng Ay, nako. Yung mga kasama din daw niya. Low level. Low level. Yun, Jen, eh, di ba? Ano problema? Ako, pwede ko pa sabihin sa kanya. Yung retired justice na yan, yung pinakamagaling na abogado sa buong Ay, Pilipinas. tama naman yan. Ayun din naman ako doon. Oh. Yan. Mas magaling pa sa Para- Supreme Court yan, Sen. Para wala siyang masabi. Opo. Oh, para walang masabi pero sarcastic ang pagkasabi natin. Oh. Ayan. Di ba? Pinakamabuti siya, imbitahan natin sa maglakbay. Kasi po, sa paglalakbay, ingat po kayo ha. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.